Hello mga kababayan, samahan niyo ako at bisitahin natin ang isa sa maksaysayang simbahan dito sa Marilao, Bulacan. Ito ang San Miguel Archangel Church. Ang San Miguel Archangel Church, also Marilao Church, ay isang ika-19 na siglong simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Barangay Poblacion Ay sa Marilao, Bulacan, Philippines. Noong 1997, isang historical marker na naglalaman ng maikling kasaysayan ng simbahan ay inilagay ng National Historical Institute, precursor ng National Historical Commission of the Philippines.
Bago ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan ng Pagmamason, isang naunang kapilya, tinatawag sa lokal na bisitang matanda, na nakadugtong sa parokya ng May Kawayan ay itinatag ni Father Vicente de Talavera noong 1796 sa isang kalapit na lugar, katulad ng Tawiran. Ang kasalukuyang simbahan ay natapos noong ika-21 ng Abril taong 1868 sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Freleng Franciscano. Ang simbahan ay naging casualty ng Rebolusyong Pilipino nang ito ay natupok ng apoy noong 1896. Ang simbahan ay inilipat sa mga secular na pari ng Archdiocese ng Maynila pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano at ang pagpapatalsik sa lahat ng regular na prayer. Noong 1961 ay inilipat ito sa Diocese ng Malolos. Ang istruktura ng simbahan ay sumailalim sa makabuluhang muling pagtatayo sa mga taong 1922 at 1967. Noong ika-8 ng Mayo taong 2018, araw ng kapistahan ni San Miguel Arcangel, ang yumaong obispo ng Malolos na si Jose F. Oliveros ay nagdiwang ng isa sa kanyang huling misa sa parokya 3 araw bago siya namatay. Ang harapan ng simbahan ay nakapagpapaalaala sa isang tipikal na Philippine barn-style Baroque na arkitektura ng simbahan, na may 2 antas at triangular na pediment. Ang pangunahing portal, na ngayon ay may nakakabit na konkretong canopy, ay nasa gilid ng mga niches ni na St. Peter at Paul. Ang ikalawang antas ay may 3 openings at wala nang anumang masalimuot na dekorasyon maliban sa mga pilaster na umaakyat sa ilalim ng pediment, mga panel na may mga detalyeng may embossed na hugis mata at mga relief ng buhangin sa puso ang Franciscan seal. Ang 4 na pilaster na tumataas mula sa unang antas hanggang sa base ng pediment ay nangunguna hindi sa pamamagitan ng finial caps ngunit sa pamamagitan ng 4 na estatwa na sa 4 na ebanghelista. Sa gitna ng pediment ay isang ornate niche na may estatwa ni Saint Michael. Ang gilid ng pediment ay pinalamutian ng isang rakang cornice na lumiit hanggang sa 2 dulo gamit ang mga scroll. Sa kanan ng facade ay ang 2 palapag na octagonal bell tower na nasa likod mismo ng facade at nakaupo sa ibabaw ng isa sa 2 parihabang buttress na naka-frame sa facade. Ang unang antas ng kampanaryo ay pinalamutian ng mga bulag na bintana na may balustrade sa lahat ng panig. Ang pinakamataas na palapag ay may alternating blind at open windows at nilagyan ng cone. Matatagpuan sa paanan ng imahe ni Saint Michael sa pangunahing retablo ay isang relic ng apparition of Saint Michael sa Italy. Sa paggunita sa kasaysayan ng nasabing aparisyon, isang pastol na nagngangalang Gargan ang nagpapastol sa kanyang narinig sa lugar nang may isang toro na gumala sa kabundukan at pumasok sa loob ng isang kuweba. Matapos matagpuan ang kuweba kung saan nagtago ang toro, isang lalaki ang nagpaputok ng palaso sa loob ng yungib ngunit misteryosong nakabawi at nabaril ang nagpakawala ng palaso. Sa nakakagulat na pangyayari, humingi ng tulong ang mga tao sa lokal na obispo. Sinasabing iniharap ni San Miguel ang kanyang sarili sa obispo at inutusan ang kuweba na italaga sa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ay kilala ngayon bilang ang sanctuary ng Monte Sant'Angelo. Ang mga labi na nauugnay sa nasabing aparisyon, tulad ng matatagpuan sa loob ng simbahang ito, ay maaaring mga batong naputol mula sa yungib o mga piraso ng tela na dumampi dito. Ang Campo Santo, sementeryo, ay matatagpuan sa tabi lamang ng Marilao Church.